Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Ma! Ano po nangyayari? Bakit ka umiiyak, Ma? Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilaw, The Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Avid listener po ako ng Kilabot since 2022. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay madalas hindi pinaniniwalaan ng ibang tao dahil tila malayo daw sa realidad. My brother is half Encanto. Sa maniwala man kayo o hindi, pero ito ang katotohanan. Si Ate M lang ang nagkwento nito sa akin dahil tikom ang bibig ng aking ina patungkol sa kuya kong half Encanto. Marahil ay ayaw na rin sariwain ng aking ina ang masakit na alaalang matagal na niyang binaon sa nakaraan. Simple lang ang pamumuhay ni ama at ina. Masaya sila sa buhay na kinagisnan nila. Nakatira sa di kalakihang bahay at may sariling mga alagang hayop. Nagtatrabaho sa tubuhan ng aking ama, samantalang sa palengke naman si ina at may sariling bangkita ito. Kaya malaki-laki rin ang kinikita nito sa isang linggo. Madalas ay wala sa bahay si ama dahil kung saan-saan itong lugar na didistino. Malaki at marami ang tubuhan na pagmamay-ari ni Mang Adrian, kaya kung saan may tapas, doon sila pumupunta. Ngunit kahit nga matagalan si ama sa pag-uwi, ay sanay na rin si ina. Nagpaalam si ama na magtatapas sila ng tubo sa Cebu. Pumayag naman si ina dahil alam naman niya na ang kikitaing pera ay para sa pamilya namin. Masipag si ama, walang iniindang karamdaman, kahit nahihirapan na basta makakain lang ang asawa at anak niya ay okay na lahat ng pagod at hirap niya. Simula nung umalis si ama, tanging si Kuya Toto, Kuya Junjun at ako na lang ang kasama ni ina sa bahay. Dahil sobrang busy sa pagbabanat ng buto si ina sa palengke, gabi na ito nakakauwi at nakakapaglaba. Tanging ilaw na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing ilaw nito sa kanyang ginagawa. Kahit gaano kadilim at katahimik ang kapaligiran, ay hindi naman natatakot si ina dahil mahigit isang dekada na rin siyang nakatira dito sa lugar namin. Tulog na ang lahat, pero si ina tuloy pa rin sa paglalaba. Nakasuot si ina ng palda na mahaba, yung diretsyo na nagmumukhang dress kapag sinuot. Pagkatapos niya maglaba ay nagbihis na ito ng pangtulog. Hindi pa kasi pwedeng isampay ang mga damit, kaya kinabukasan na lang namin ito isasampay ni Kuya. Lumipas ang 2 buwan at tila napansin namin na nag-iiba ang kilos ni ina. Lagi na itong mabilis mapagod at tuliro, kaya hindi na ito nakakapagtinda sa palengke. Tanging si Kuya Toto at Kuya Junjun na lang ang inuutusan ni ina. Samantalang kami naman ni ina ang naiiwan sa bahay. Bata pa kasi ako, kaya wala naman ako maitutulong kundi magpasaway, maglinis ng bahay at magpakain ng alaga naming mga hayop. Isang araw, nagising ako. Bandang tanghali yun. Narinig ko si ina na humahagulgol sa di malamang dahilan. Hindi niya ako pinapansin kasi nakatalikod siya sa akin. May nakita akong parang aninong itim na lumabas sa pintuan namin.
Kaya tinawag ko si ina. Ma! 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 Ano po nangyayari? Bakit ka umiiyak, ma? Sino po yung lumabas na lalaki? Sino po yun, ma? Ma, sumagot ka! Biglang napatigil sa pag-iyak si ina at humarap ito sa akin. Wala yun, anak. Napuwing lang si nanay. Anong isipin yun? Sabay yakap nito sa akin. Ma, may nakita akong lalaking lumabas. Lalaki. Kulay itim pa nga eh. Sino ba yun? Ano bang nangyayari? Wala yun, anak. Baka napuwing ka lang o namamalikmata ka lang. Wala namang lalaking lumabas dito eh. Wala naman ako napansin eh. Wag mo nang isipin yun. Okay lang si mama, ha? Sa bagay, hindi pa kasi ako kumakain Medyo nagugutom na rin ako. Sabay yakap ko sa aking ina. Akala ko nga ay guni-guni lang iyon. Pero araw-araw ko na itong nakikita. Yung anino na yun kasama si ina. May katawang tao siya pero madalas parang anino lang. Minsan nga nakapatong ito sa kanya at kapag nangyayari iyon, ay doon nagsisimulang umiyak ang aking ina. Halos sumigaw na ito habang umiiyak na tila ba nagmamakaawang lubayan na siya nito. Dahil nga ay wala pa akong masyadong muwang noong mga panahong iyon, ay hindi ko naman pinapansin si ina. Nakatalikod kasi ako sa kanya, kaya ang tanging naririnig ko lang ay ang mga hikbi niya. Ayaw niya kasing nakaharap ako sa kanya kapag natutulog kami sa tanghali. Madalas nakaharap si mama sa pintuan kahit ibahin pa niya ang posisyon niya matulog. Nagigising na lang siya na nakaharap siya sa pintuan na di umano. Bawal na bawal, sabi ng matatanda. Lagi na rin nagsusuka si ina na akala namin ay masama ang pakiramdam. Kaya naman pinatingnan namin siya sa albularyo. Kasi ibang-iba na ang mukha ni ina. Halos nangayayat at namumutla ito. Puro pasa ang kanyang katawan nang sinabi ni Lolo Tonyo na may kakaiba kay ina. At magpatawas na daw kami sa Lolo Wanching namin. Apo, napadalaw yata kayo. Pasok muna kayo. Bigla naman ako tumakbo kay Lolo Wanching at nagmano. Lo, masama po yung pakiramdam ni mama eh. Gamutin niyo po siya para makapunta na po kami sa palengke. Miss na miss ko na po kasi yung halo-halo ni Tia Susit eh. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, apo. Papagalingin natin yung mama mo para makakain ka na ulit ng halo-halo, ha? O siya, sige, papasukin mo na yung mama mo. Sige po, Lo. Saglit lang po ah. Sabay takbo sa labas ng bahay ni Lolo dahil nasa labas pa si mama kasama si Kuya Toto. Ma, pasok na daw po tayo, sabi ni Lolo. Papagalingin ka daw niya. Halika na. Sabay hawak sa malamig na kamay ni mama. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila Lolo at mama. Tila ay maraming ginawang orasyon sa kanya at binigyan rin siya ng pendant pangontra sa mga masasamang elemento. Dumating ang panahon na nakauwi na si ama. Masaya kaming lahat, maliban kay ina na noon ay 2 buwan ng buntis. Pagpasok ni ama ay agad niyang niyakap at hinalikan si ina. Napadako ang tingin ni ama sa tiyan ni ina na noon ay may umbok na. Idang, ano to? Mag-usap tayo mamaya ha. O mga anak, kumain na ba kayo? Baka nagugutom na kayo ha. May dala ako dyang litsyong manok. Halika na, pagsaluhan natin. Hindi pa nga po papa eh. Nagugutom na nga kami. Hindi pa nga po nakakapagsaing si Kuya Toto eh. Nagtawanan kami at si Kuya Toto naman ay napakamot sa kanyang ulo dahil sa sobrang lakas ko mang-asar. Pinaliwanag lahat ni ina kay ama ang sitwasyon niya at kung paano ito nagsimula. May duda na kasi si ama na baka daw sa kakalaban ni ina iyon sa may balon tuwing hating gabi. Masukal kasi ang paligid doon. Maraming nagtataas ang talahib at tubo sa paligid. Maganda ang aking ina. At kahit morena ito, ay lumilitaw ang kanyang dugong Kastila. Kung kaya naman hindi maitatanggi
na siya ang pinakamagandang babae sa aming lugar. Sinisisi ni ama ang kanyang sarili kung bakit hindi niya nagawang maprotektahan si ina, pero walang bahid ng galit si ama sa pinagbubuntis ni ina. Kinagabihan ay pumunta si ama kay lolo. Tay, alam niyo po ba yung nangyayari kay Idang? Oo, alam ko. Pagkasilang ni Idang sa bata ay may susundo dito. Huwag niyong hahayaang makuha ito ng kanyang amang engkanto dahil magdudulot ito ng malaking delubyo. Sinunod lahat ni ama ang bilin ni lolo. Naglalagay ng asin si papa sa pinto para hindi makapasok ang engkantong yun. Pati kami ay binigyan ni Lolo Wanching ng pangontra para hindi kami malapitan at masaktan. Dumating na ang kabuwanan ni ina. Dapit hapon na magsimulang sumakit ang tiyan ni ina. Nagpapahiwatig ito na anumang oras ay manganganak na si ina. Kaya pumunta agad si ama sa pinakamalapit na sentro sa lugar namin. Kaso sarado kaya sa ospital manganganak si ina. High blood kasi ito at madalas mag-hemorrhage at baka salina ng dugo. Eksaktong 11:50 PM nang manganak si ina. Pero may kakaiba sa bata. Dalawa ang pusod nito at nagtataka ang doktor kung bakit nakapulupot ang pusod nito sa liig ng bata. Nailabas naman ang kapatid ko pero 3 minuto lang ang tinagal ng buhay nito. Sabi ng doktor, ang pusod daw ang naging dahilan kaya namatay ang bata. Nakapulupot kasi sa liig ito kaya nang inilalabas ang bata ay nasasakal ito kaya hindi rin nagtagal ang buhay niya. Si Tita Ana ang naiwan kay ina, samantalang si ama ay kumuha ng damit ni ina sa bahay. 5 minuto lang ang lumipas at may dumating na isang napakalaking paru-parong itim. Halos nagulantang si Tita Ana sa nakita. Tahimik niya itong hinahampas ng karton para hindi lumikha ng ingay. Tulog kasi si ina habang katabi si Baby Joseph. Akmang papalapit na ito nang biglang may pumasok na 2 pusang itim sa loob at kinagat sa pakpak ang napakalaking paru-paro at hinila palabas ng kwarto. Sabi ni Lolo, hindi pwedeng madapuan ng paru-paro ang bata kasi mabubuhay ito at maghahasik ng kasamaan sa mundo. Dumating na si ama at nalaman nga niyang patay na si Baby Joseph. Kagaya ng sabi ni Lolo, isinid daw ang bata sa bag at bawal makita ito ng mga tao. Kaya kinuha ni ama si Joseph. Sumakay ito ng jeep at umupo sa pinakalikod ng driver. Pare, patay ba yung dala mo? Hindi nagsalita si ama dahil kabilin-bilinan sa kanya ni Lolo na madami ang pwedeng kumuha sa bata na masasamang elemento na magkukunwaring tao. Huwag kang mag-alala pare, tao ako. Ang payo ko lang sa'yo, huwag mong ipapakita ang anak mo. Ay, anak pala ng engkanto sa asawa mo. Dahil pwedeng sumama ang asawa mo sa engkanto pag nagkataon. Ilibing niyo agad ang bata. Dasalan niyo na wag sanang makuha ng kanyang amang engkanto ang kanyang kaluluwa. Sinunod ni ama ang payo ng driver. Ganon din kasi ang sinabi ni Lolo sa kanya. Nagising si ina sa ospital na nailibing na si Baby Joseph. Masakit man isipin pero hindi kasi normal ang kapatid ko. Ang laki kasi niya kumpara sa mga bagong panganak na bata. Ang sukat nito ay parang 1 taong gulang. Mabigat si Baby Joseph at puro balahibo ito. Habang ikinikwento ni Ate M iyon, ay halos hindi ko maisip na posible pala yun. Akala ko sa kwentong haka-haka ko lang iyon maririnig. Pwede rin palang mangyari sa totoong buhay. At ang mas masakit pa dito, naranasan iyon ng aking ina. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories.
O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!